Kasi maraming hindi nakakaalam, Ma'am Lorraine, na sinalba ni Digong ang buhay namin. Buhay ko. He Yeah. saved me. Hindi niya lang siguro yan nakikita ang bigat noon kasi bibirahin na kami. Hindi ko na i-detalye, bibirahin kami. Nasa NPA pa ako, National Operations Command. Natuntun kami sa dalawang safe house namin. Safe houses sa El Rio Subdivision sa Davao City. He was the mayor. Hindi ko na i-detalye, tinawagan siya, patay nang tumawag sa kanya. Isa ito sa pinakapinuno ng buong Mindanao, si Bok, si Oh, Nilsson, Bok si Villanueva. Leandro Villanueva. Yeah. Yeah, yeah. Papasok kami, mami, sa Compostela Valley. Davao de Oro na ngayon. Natuntun kami. So, City ko, may patakaran siya sa Davao eh. MNLF, MILF, BIFF, NPA, military. Walang labanan sa loob ng Davao City. Let's keep the peace. Laban kayo outside Davao City. Basta wala na ako doon. Hindi sa aming lungsod. So, he responded. Yun ang sinabi niya. Ginawa ko lang, Eric, ang parang Yeah. tama sa ganung panahon. Don't worry about it. So that's Tatay Digong because he is not in love with power. He Talaga? is he is loving power to serve, not Yeah. to rule and become powerful, but rather be a servant sa kanyang kapwa-tao. Lieutenant General Toto Naparete. Of course, mayroon din tayong natanggap na ulat balita na may apat na senador na talagang ang kukupal, no? Matigas ang ulo at ang kapal ng mukha para ipanawagan na mag-proceed daw sa trial. Ang ibinasura na at idiniklarang unconstitutional na impeachment complaint or articles of impeachment na nag-rule na ang Korte Suprema na ito ay immediately executory until it is reversed by the Supreme Court. We're talking about itong inisyatiba ng pagkakupal, pagkabalasubas na style nito ni na Senador Risa Hontiveros, si Bam Aquino, na kung si Atty. Topacio pa, urukan, plastic. Nung panahon na nangangampanya siya, sabi niya hindi yan kailangan ng taong bayan, ang impeachment na yan. At sa pag-ikot daw niya, hindi yun ang sentimiento ng mga taong bayan na magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Dahil nililigaw-ligawan niya ang mga Duterte supporters na alam natin malaki po ang bilang niyan at pwedeng magkaroon ng swing vote pabor sa kanya. Kaya plastic pagkatapos na manalo na, itong kolokoy na si Bam Aquino talagang hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon, iba na ang kanyang mga inaawit. Hindi daw dapat mapigilan ng impeachment complaints na dapat itrial sa Senado dahil yan daw ay kagustuhan ng tao at hindi naman po daw pwede mag-impose ang Korte Suprema sa tinatawag na sui generis o the life of its own and the existence of its own ng impeachment trial. Kulukoy din ito, no? Ang apat na ito, no? Si Kiko Sharon Cuneta Pangilinan, si Bam Aquino Orocan, ang tawag ni Atty. Topacio sa kanyang mga kababayan, and of course, si Risa, the modus operandi name witness as revealed by alias Rene, na yun ang kanyang allegedly modus operandi. Of course, ito si Bulaga Senator Tito Soto. The only qualification na nanalo ito dahil popular at nakikita siya mula pa 1979 sa telebisyon gamit ang Bulaga. Kung si Atty. Topacio pa, graduate din ito ng One Ball University sa School Bukol, no? Mantakin mo nagsalita na ang Korte Suprema, hindi pa rin sila kontento. Itong apat na kulukoy na senador, no? Si Tito Soto, si Bam Aquino, si Sharon Cuneta Pangilinan, alias Kiko, at saka itong si Risa Hontiveros. So, malamang sa malamang po, wala nang ibang layunin yan, hindi magbida-bidahan ng kanilang maruming political agenda dahil itong apat na ito ay mga ambisyoso talaga ito, no? Gustong-gusto nila talaga bumida-bida kahit na bogus at wala nang pisa sa saligang batas ang impeachment complaint, tuloy-tuloy lang sa kanilang
pagpipilit na ipatrial pa rin po ito. And by the way, nandyan na po ang ating kapartner sa Bigwas ng Agila. We have now Ma'am Lorraine Marie Badoy. Ma'am, welcome sa ating Friday episode ng Bigwas ng Agila. Pagbati po ninyo. Hi, good morning Eric at good morning sa aking mga kababayan. Tuloy-tuloy pa din yung pagpipilit nila dito sa impeachment, 'di ba? So, ang nakakatakot nangyayari sa Pilipinas kasi parang wala ng rule of law na talagang brasuhan na ito. Ano mangyayari sa Pilipinas kapag kaganyan, 'di ba? So, and these are from the legislators themselves and from people who ought to know, 'di ba? Katulad sila Antonio Carpio. They lend their voices na ang ganda ng mga sinasabi ng mga like sila Justice Ascuna, 'di ba? So, independent independent voices, and doesn't even have to be independent. Dapat may basic understanding na sinabi na ng Supreme Court, 'di ba? Kumbaga sa pamilya, 'di ba? Eric, marami kaming sat-sat-sat ganyan. Minsan lang magsalita yung husband ko, pero pag nagsalita siya, lahat kami sumusunod. Kahit ako, hard-headed ako, sumusunod ako. No? Yeah, because you recognize the justness of authority. So ibig sabihin kung makatarungan ang pag-exercise ng otoridad, at ito'y sa kabutihan ng buong pamilya, o for that matter, sa ikabubuti ng buong bansa na maging panatag, stable, hindi magkakaroon ng bangayan, hindi lulubha ang bangayang politikal, at maasikaso dapat ang mga pang-ekonomiyang problema ng bansa instead na tumutok sa mapanghati at mapangwasak na impeachment na bogus. Tama ka, Ma'am Lorraine. The authority has already spoken. When it comes to law interpretation, when it comes to the operation of the Constitution, there is none other but the Supreme Court that is the sole authority. You know what, Eric, no, mga kababayan, I'm asking you, has the Supreme Court ever disappointed me personally? Yeah, yes. But you don't. But there's a deep understanding of the preservation of our democracy that precedes whatever my opinions may be, 'di ba? Meron nga akong na-fine nga ako ng 30,000 na ang usapan namin ng lawyer ko, si Spokes Harry noon, kahit piso i-charge sa akin, pupunta tayo sa human rights. Ganyan yung usapan namin sa Commission on hindi sa Commission on Human Rights, sa UN, pupunta tayo diyan. But after a while, we thought about it, hindi kasi Supreme Court na yan 'di ba? So, yung preservation ng demokrasya. At saka it's so clear that it's rotten. Buti sana kung meron silang sinasabing pwede mong paniwalaan, 'di ba, na may prinsipyo, etc. Eric, hindi natin sinasabi na lagi tayong tama sa opinion natin. Nag-a-apply tayo ng opinions ng ibang tao. Pero kapag nagsalita na ang Supreme Court, 'yon. Hindi natin i-weaken ang Supreme Court kasi pag winiken natin ang Supreme Court, winiken natin ang demokrasya at ang bansa natin na ginagawa nila Bongbong Marcos, 'di ba? Noon pa, lalo na si Tambaluslos. Napakabalos ng hayop na 'yan. Na sinabi ng Supreme Court na ipapasukin mo na si Bing Guanzon yung kanyang list. From the Supreme Court, he ignored the Supreme Court. Ibig sabihin, itong abusadong ito, walang renda. Walang renda, tingin niya sa sarili niya talaga. Kahit na pwede niyang gawin. Nakakatakot ang ganyang tao, baliw. 'Di ba? Tapos nasan siya sa kapangyarihan siya, hawak niya ang pera ng Pilipinas. So sino ang rerenda sa ganyang abusadong, hindi lang abusado he's a nut job, he's a psycho. No, may sira talaga sa ulo itong taong ito. Sino ang rerenda sa kanya? Diba? Yeah, I agree. Tama ka dyan, Ma'am Lorena, kasi kung hindi po puno ng hangin itong ulo ni Martin Romualdez, pati na si Marcos, of course. Yes, of Kaya nga course. tinatawag silang Air Force, no? 99% air, 1% force. Air Force, no? Puro hangin. Kung hindi po puno ng hangin ang ulo nito, makikinig ka sa Korte Suprema dahil batas po ang ini-interpret nila. Hindi sila ang batas, pero sila po ang binigyan ng katungkulan at kapangyarihan to interpret the law.
interpret and implement the constitutional basis of everything. Aksyon ng gobyerno, desisyon ng Pangulo, from the top down to the level ng barangay officials ang nagre-review kung tama o hindi ang ginagawa ayon sa batas at ayon sa saligang batas, Korte Suprema, mga korte. Kaya nga may korte. Yung binabanggit ni Ma'am Lorin, clear yun eh. It is the question of democratic foundation. Kung ang nag-i-interpret ng batas ay hindi mo kikilalanin, patutunguhan yan, kaguluhan, anarkiya, at chaos. Yan po ang ginagawa ngayon ni Hontiveros, ni Bam Aquino, ni Kiko Pangilinan at ni Tito Soto just because hindi na kami magpatumpik-tumpik. Mga ambisyoso kasi mga ito. They want to show down and show off sa impeachment trial. Kasi si Hontiveros, ang kapal ng mukha niya para sabihin na why not? If that is the will of the people that I be the next president, I'm willing to do that. Wow! Tanda natin na ambisyon niya yan. And also si Kiko Pangilinan. Uhaw na uhaw yan na umangat kahit man ang vice presidente. Itong si Bam Aquino, riding high. Akala niya ay hindi pa exposed ang kabulukan ng Aquino na pamilya na yan pagdating sa pakikipagsabuatan sa CPP, NPA, NDF. So ginagamit pa rin niya ang formang Ninoy Aquino ang style. Pero kung si Atty. Topacio Ma'am Lorin, urukan. Kasi nung panahon ng kampanya, he was riding high on the Duterte supporters' sentiments na hindi dapat yan kilalanin ng bogus na impeachment. Pasimpatiya siya, Ma'am Lorraine. Ngayon, pagkatapos, plastic, kasama pala sa mga hindi kikilala sa rule of law and the majesty and integrity of the Supreme Court decision, Ma'am Lorraine. Tapos yung nakakagalit dito at nakakatakot din, no? Dinadanggal nila ngayon yung impeachment ng mga justices, naririnig. Yes. Nga 3 branches of government yan, di ba? So, lahat sila pwede silang magmanman sa isa't isa at meron silang paraan para yung balanse ng kapangyarihan ay hindi maabuso. So, ngayon, tinatakot nila ang Supreme Court ng impeachment. Diba? Ganyan ang ginawa nila. Ganyan ang ginawa ni Noynoy Aquino. Alam mo mga Aquino tsaka mga Marcos, dapat itapon na natin yan sa politika. Mga tulok, parehong-pareho yung mga hayop na yan. Diba? So, ginawa nila yan kay CJ Corona para sirain siya. Takutin siya dahil yung ruling niya sa tungkol sa Hacienda Luisita. So, dapat nila yon. So, ang lakas ng demokrasya ay tayo, taong bayan. So, kailangan magsalita tayo in defense and protection of our Supreme Court because they made that principled stand, diba? Can you imagine, Erica, apart from the fact na Supreme Court siya, can you imagine if they allowed this impeachment that is a fruit of a rotten tree, di ba? It's a rotten fruit coming from bribery. Dapat nga itong si Martin Romualdez, dapat ini-impeach ang hayop na yan at pinipreso yan, no? Grabe ang pagnanakaw niyan, pagkukulimbat. Silang dalawa ng pinsan niyang si Marcos, mga magnanakaw, no? So, kung palalampasin natin yon at itunuloy ang impeachment niyan, ibig sabihin nagbulag-bulagan tayo, no? Na pwede yung ni Martin Romualdez na trilyones ang iginastos para bumili ng boto at ng signature ng mga kurakot, kasama niyan si Percy Sendanya, no? Kurakot para sa impeachment na yan, no? Tawag niya sa kanila, Ma'am Kwan, mga mercenary paid hack operators. Ganon naman talagang record nitong Akbayan Group na ni Hontiveros at nila Sendanya. Sila po ay bayaran para maghasik ng kaguluhang politikal, no? Kagaya nilang Sunny Trillanes, pari-pariho ang mga kulay nito. Sila po ay pinupunduhan, magsasagawa sila ng agitation, destabilization, manunulsol, pang-iintriga, pang-uupat. Lalo na, ang nakaupo na gobyerno ay kaya nilang laruin. But they were not able to do that during the time of former President Rodrigo Duterte. Pero dahil bulok at bugok itong gobyerno ni Marcos at Romualdez, they are now able to do it in conspiracy sa isa pang sindikato at kriminal na grupo na mga terorista, itong CPP, NPA, NDF. Nagsama-sama sila. Pareho pong pera ang nagpapaandar sa kanila. Kaya huwag nyo nang lukuhin kami. Itong 4 na to, si Tito Soto, Hontiveros, Pangilinan, tsaka si Bam Aquino, they are just daw expressing their voice sa demokrasya.
Ang demokrasya po ay dapat sumusunod sa prinsipyo na ang mangingibabaw ay batas at hindi ang inyong kagustuhang personal at mga ambisyong politikal, Ma'am Noreen. Eric, may tanong ako. Ito bang si Kiko Pangilinan? I forget. Is he a lawyer? Is he a lawyer? Yeah, abogado yan, ma'am. Abogado siya. So dapat alam niya 'yon, 'di ba? Correct. Correct. Pero parang gusto ko sabihin sa kanilang apat, wala naman sa inyo magiging president or vice president. I agree. Oo, talaga naman kahit pa si Uncle Sam ang mag-resback sa inyo. Wala, hindi kayo kaaya-aya sa Pilipino. In fact, si Risa Ontiveros, no? Dami kinasusuklaman niya ng maraming tao talaga. So, ito, mga kababayan, Eric, no? Ambition talaga is such an ugly thing, this political ambition. Kasi you can see nakikita mo talaga, alam mo, yung apat na yan lang yung nakikita natin ngayon. Pero si Ping Lacson din naman Yeah, mayroon din siyang agenda. And of course, the unnamed ones, no? The ones in the cabinet secretaries, the AFP people, the PNP people, marami nag-aambisyon, no? And yet, the one that is the most qualified will not want it because she knows, no? Inday knows the job. Yeah. What's entailed. Pero itong mga ito, yung ganid na ganid sa kapangyarihan, pag pinaupo natin yan, mga magnanakaw yan. At saka hindi yan magsisisi. Ni Bongbong, di ba? Talking about pagnanakaw, Ma'am Lorena, before yung ating unang ulat balita, hindi po naiiskandalo ang CPP, NPA, NDF at mga operatiba nila. At hindi naiiskandalo itong si Sindanya, si Ontiveros, sa 2 trilyon na halos hindi na makita na pundo sa flood control ni Marcos lang. 2023, Ma'am Lorraine, 2024, 2025. Ang suma total, sabi ni Ted Filon, nang tinototal niya kanina sa program niya, ma'am, almost 2 trillion pesos. Ted Filon, hindi po yan, Duterte protege o ano man, no? Hindi yan anayin din Pangulong Duterte para sabihin nyo na propagandista ng mga Duterte. Ang sinasabi niya, saan na yung sense of morality and sense of anger ng mga tao para hindi tayo maiskandalo na may nawawalang 2 trillion pesos sa utang na inana ito na klase ng gobyerno ni Marcos na walang pinatunguhan, ma'am. Subalit tahimik itong mga gustong magpa-impeach kay Inday Sara dahil daw si Inday Sara ay kinukulimbat niya ang kanyang confidential fund. Kalukuhan mga tao. At saka yung nakakatawa, binabasa ko sina Percy Sendanya, yan sila Ontiveros, ganyan. No? They make it about accountability. Yung pinapatayog pa nila yung usapin nila. Pero yung totoo, tahimik sila pagdating dito, yung may skandalo na yan, 2 trillion, 'di ba? Hindi lang 'yon. At saka yung pinakaskandalo doon, hindi lang 'yon. Hindi lang yun yung nakaw sa atin. Napakarami ng kinulimbat ni Marcos at saka ni sila lahat, no? Sila lahat, kahit si Sendanya, kahit si Ontiveros, no? Yeah. Mga loob, pinakamalalaking mga magnanakaw sa Pilipinas na tawag-tawagin si Inday na pinagkakatiwalaan ng Pilipino na magnanakaw. And they pretend, yung pinapatayog pa yung usapan, binubullshit pa tayo, mga bullshit, di ba? Tumigil nga kayo. Di ba? Binayaran, si Percy Sendanya kasi nag-sign yan. So pumirma ka, so yung pirma mo, 150 million, Percy. Magnanakaw ka, Percy Sendanya. Okay, so tumigil ka about accountability kasi you shut up about yung mga katiwalian ng amo mo. So you don't have any moral authority to be speaking about transparency and accountability, and because ikaw mismo tumanggap ka ng pera ni Martin Romualdez na pera ng taong bayan. Correct. So tumigil ka. Isa pa yung kaka na yan, Diyos me. Yan, si Kaka Pag-aw. Pari-pariho ang mga balahibo nito nila at mga kulay. Mga mercenary ito, mga paid mercenary for political demolition job. They did it during the Aquino government and now they're doing it again. But Eric, no, what are your thoughts on this? Kasi what we're seeing right now, I don't think it's anything unique to the Philippines. So just the most rotten human beings that we put in power. And as a result of that, they shit on us, they bullshit us, they lie to us, they steal to us, etc. So I'm thinking, well, apart from the fact you take away George Garcia, okay, because George Garcia is the point person.
oh, he's the point person so that all this cheating, all this putting into power the worst of us happens, 'di ba? But put it aside, maraming Pilipino ang boboboto pa rin diyan, no, sa mga Mhm. 'yan. Imagine, no, imagine if you voted for someone like, I don't know, talagang like Art Tugade or someone Yeah. like, 'di ba? Or people who really love their country. Pero Mm. hindi, what is the defect of the Filipino? What is the defect in the system? Why do we vote the worst of us? What do you Sa tingin ko, ma'am, ito ang long-running effect ng cultural conditioning, mind conditioning ng mga malalaking media that these people are advocates. Like the way na naka-frame ang mga CPP, NPA, NDF, human rights defenders, Yeah. social activists, NGO development workers. Hindi yan nabasag, ma'am, matagal. Dekada-dekada yan. Similarly, ito rin ang pattern of framing ni Risa Hontiveros, nila Pam Aquino, Kiko, nila Dilima, even itong mga sila Sendanya at sila Kakapag-aw. So ang isa nakikita ko dyan, ma'am, there is a need for a continuing re-education and reclaiming of the cultural decay na ipinamuka sa atin na kapag ikaw ay marunong magdiskarte to assert, kunwari ng advocacy ng human rights, matino ka. Well, in fact, hindi. Yan ay naging bihikulo sa panloloko. These groups were able to capitalize on that, Ma'am Lorraine. And I think it reflects kung bakit galit sila sa atin. Even ang mga mainstream media, because we can point out sharply kung saan nanggagaling itong mystic nga kunwari mga crusaders and advocates itong mga taong ito. Kaya may naluloko pa rin sila, Ma'am Lorraine, kasi paulit-ulit pa rin yan ginigiit ng mga big corporate media. But yung sinabi mo, no, I also think because of the CPP infiltration in the institutions that teach our children Pwede. how to think and form their opinions, napakababa ng kalidad. Imagine Ateneo, imagine law, UP Mhm. Law School, pushing for this impeachment, a rotten fruit, and then when you read it, it's just pure bullshit, diba? It's pure unmitigated bullshit, diba? So you really dumb down the discourse. And I remember nung panahon ko sa UP, early 80s, medyo libre-libre pa yung diskurso no? Medyo libre-libre pa. Pero nandun na yung conditioning na sinasabi mo. Condition ka talaga na almost, hindi lang almost, pero knee-jerk ang response mo. Hindi ka na nag-iisip pag narinig mo human rights activist, ganun. Tingin mo mabuti. Hindi ba na nakikita na hindi, teroristang organisasyon yan. So much so that, that my college organization that I had friends with, no, they shunned me, no. Not that I care, I don't really give a shit about it, but because it was infiltrated by the CPP. Yeah. What's her name? Si Community Pantry? Si Patricia nun. Yeah. So CPP yan. So she entered my organization and she poisoned them about me. And then about red tagging so that when I was in working pa with government, I invited them to a discussion, 'di ba, about red tagging, ganon. Natakot sila. These are people who are supposed to be parang knee-jerk nga na hala, andyan na yung military, susunduin na tayo, anuhin na tayo, tinatawag na tayo nila rin, etc., etc. Ganon yung so what is yung chance ng Pilipinas na maging matalino ang mga tao kung andun sa loob ng CPP, sa mga eskwela ang CPP, sa media, sa simbahan, na binobobo tayo, niloloko tayo. The Philippines, no, is nakakaawa kasi talagang nilulunod tayo sa kasinungalingan. Agree, tama. Ma'am, sa konteksto ng state, alam ko, ma'am, na nababasa mo ito sa mga historical notes. Yeah. Sabi ni Nicolay Lenin, define niya lang, ma'am, ang Estado ay binubuo ng dalawang aparatos. Coercive apparatus and ideological apparatus. Ang coercive apparatus, ang police, military, ang mga may puwersa, court, and then mayroon siyang tinatawag na ideological and cultural apparatus, schools, media, and then church. Yon. So habang nananatili na dominated ito ng mga oligarkiya at ng kanilang mga gustong naratibo, I agree to you, Ma'am Lorraine, ang CPP, NPA, NDF, nakaka-infiltrate dyan. They are framing and hostaging a narrative
na kapag ikaw ay human rights advocate, hindi ka terorista. Ikaw ay aktivista. Pag aktivista ka, matinong tao ka. You are an advocate. You are a principled person. Kaya yung tumutuligsa sa iyo, pasista. That narrative is a decaying ideological and cultural apparatus na for a long period of time ay isinasalaksakin sa utak ng mga mamayang Pilipino. At kung kaming mga nagsasalita kagaya ni Ma'am Lorraine, ako, Eric, we are non-conventional. Ayaw namin pumasok sa narrative na yan kasi nakikita na namin ang katotohanan at ang tamang pagtingin. Kapag nagsalita kami, kami ang outcast doon sa stereotype and nakabox na naratibo ng cultural and ideological apparatus na ang mga advocate na ito ay aktivista. Sila ay tagapagtanggol ng lipunan. They are the forces of democracy. Well, in fact, they're hiding behind democratic ideals to hide ng kanilang sindikato at bulok ng pagkatao at bulok na ideolohiya. Kagaya ng Marxismo, Leninismo at Maoismo. Hindi man demokrasya yan, Ma'am Lorraine. Yan ay mga komunistang ideolohiya na walang karapatan ng mga tao kapag sila ang nanalo. But they pretend to be advocates of nationalism and democracy. Makabayan, makibaka, karapatan, akbayan. It's the way they frame ideological and cultural karapatan ng NPA. Di ba, ma'am? They always use, banggit nito, ma'am, nang nakita tayo sa LCAC noon, why are they using bagong alyansang makabayan? Makabayang kilusan ng bagong kababaihan as if they have the exclusive franchise na sila lang ang makabayan. Di ba, Ma'am Lorraine? You pointed it out. Hindi, dapat bawiin natin yan sa kanila. Yeah. Yun. Alam mo, ang intelligent na diskurso kasi, ang matalinong diskurso, nuanced siya. Hindi siya black and white often, 'di ba? Yung nuance, yung marami siyang layers, 'di ba? Pero ang ginagawa ng CPP, talagang ginagawa niyang para agitated ka. Wala na yung nuance, wala na yung kaya yung kay Diwata, 'di ba, kay Torre, masabi lang yung aktivista. Yan, kaaway yan, ganon. Parang the lines are so clearly drawn. Hindi. Si Diwata, kasi nagkaroon siya ng may ruling ang CA, tapos ngayon yung mga galit kay mga DDS, tuwan-tuwa doon. So makikita mo yung galing ng CPP dito kasi napasok niya kakampi niya ngayon ang DDS, 'di ba? Pero kakampi din niya yung mga Marcos. So, nakita niyo, inaaway natin ngayon si Torre. Buti nga sa iyo, kasi ginawa mo 'yan kay Felix Salaverria na activist. Nako, hindi, NPA 'yon, 'di ba? So nilalaro niya itong mga demonyong CPP na ito, ang gawain niya sa atin na binobobo niya tayo na at saka the lines are so clearly drawn porket si Diwata siya, pagkaaway tayo, porket si Nicolas Torres siya, magkaaway tayo, mali siya 100%, hindi ganun yon, no? Ang CPP naglalaro siya at saka gusto niya mabrul, gusto niya talaga kinukuyog, gusto niya yung ayan, gusto niya talaga yung nagagalit tayo at saka hatred and division. Pwede namang magsalita, pwede naman mag-usap, pwede namang ganun. Kaya lang tinuruan nila ang Pilipino kasi nga nandyan sila sa mga eskwela, sa mga simbahan, sa media, na ang usapan patayan parate. Hindi pwede ganun. Correct. Ganun. I agree to your point, Ma'am Lorena. Kaya na-appreciate ko, ma'am, yung mga punto mo na we may disagree doon sa mga ginagawa ni Torre na naglumalabag sa batas dahil mali talaga. Not because si Pangulong Duterte ang ginawa niya yun. Mali talaga yun kasi hindi nga niya sinunod ang batas. But we can also stand by him kapag ginamit naman ng CPP, NPA, ang batas at mga korte laban sa kanya in the guise of promoting democracy. Well, in fact, hindi. Kasi itong si Salaviera ay hindi po ito aktivista lang. Ito ay liaison group officer sa gawaing pang-NPA sa Bicol. Involved sa acts of terrorism ang taong ito. So kami po ay nanindigan sa PNP. Yes, ma'am. What does it mean pag liaison group officer? What does that mean? Ang trabaho mo, ma'am, tagapaglinya ka ng mga transportation, medicine, supply, bala, armas. Yun, ang gawain nila. So sila ay nasa urban kasi nandun ang supply line. So they pretend to be activists para i-cover yan. Sometimes NGO worker like Sernet
may nagtuturo ng pundo ng Sernet, binibili ng armas. Yeah. Galing mismo sa Sernet na tinilang empleyado na nag-NPA. Yeah. Kasama doon sa mga NPA, ang Sernet organizer. Ngayon, ang binalikan ng Sernet, ang atin pang mga military officers, sila General Escamillas, ang state prosecutors, na kunwari, sila ma'am ay binibiktima. That's the reason ma'am na tinanong mo ako, Eric, paano ka na-recruit dyan ng CPP, NPA, NDF? Sabi ko ma'am, dahil noon, wala mang may nagpapaliwanag. There was no counter-narrative. There was no counter-information. Everything was a product of deception and manipulation. And nobody, even the government, does not challenge yung ganyang kalakaran sa CPP, NPA, NDF. Yung gusto lang sila ba ma'am na magbirata, walang nagpapaliwanag, kagaya ng magkaroon ng NTF-ELCAC na nandyan tayo, nandyan ka ma'am, sila General Parlati sa Strategic Communications, first time narinig yan sa buong mundo na kaya palang banggain ang naratibo nila. Hindi sana hindi ako na-recruit kung may NTF-ELCAC noon. Anong ang swerte ko lang talaga, Eric, na nung nasa UP ako noon, agitated ako, no? Sobrang galit na galit ako sa military, sa ganyan-ganyan. Buti na lang may tatay ako. No, ang tatay ko, sabi ng papa ko, stop it. Diba? Supreme Court. Supreme Court, naniwala ako. Sumunod ako. Pero disobedient ako, disobedient na anak ako. Sobra ako disobedient. Obvious ba, di ba? Sakit ako sa ulo ng tatay ko nung nasa UP ako. Makagat akong bundok. Pero pag nagsalita na siya, stop it. Buti na lang, di ba? Kaso ikaw wala ka ng tatay ko di ba? Tsaka wala talagang... Hindi ka naging Dr. Lorraine Maribatoy. Oh my God. Posibleng namundo ka rin. At posibleng nagpipili ka rin. Oo, Eric, totoo. Agitated ako noon, yung US bases, yung ganyan. Yeah. Talagang nagrarally ako noon. Nagrarally ako talaga noon. Sa UP pa. Yan talagang kalakaran doon. May effect na tinatawag yan, ma'am, yung bandwagon mentality. Yung dati, ngayon ang tawag yan, cancel culture. Ayaw mo makancel ka, ayaw mo makantsawan ka, ayaw mo mabuli ka na, oy, pasista, oy, kontra-revolutionaryo, oy, petit bourgeois. Yan na ngayon ang style eh. Pero dati, bandwagon ang epekto niya, ma'am, ay dito ako kasi dito marami, ito maingay. Cool ito. At saka Eric, yung college age, yan yung sa developmental milestone, mahalaga ang peer pressure. No, gusto mo masabay ka talaga sa kanila, umaalis ka na sa pamilya mo at gusto mo. So, sinasakyan, alam yan ng CPP. No? So, yan yung inaano nila sa atin. Tsaka alam mo, na when you were telling us about all of this, no, yung kayo, yung mga former rebels, kinikwento ninyo paano yung recruitment. Grabe, ganun na ganun kung anong ginagawa sa UP, yung mga teachers ko noon. Sasabihin talaga nila, no, I don't want to see you in this classroom. I want you out there in the rallies. Gusto nila, doon kayo, if I see you here, babagsak kayo. Ganon. Talaga, so... Yeah. Ma'am, they can even speak during elections. Akala mo hindi sila CPP, like Contradaya, si Danilo Araw. Di ba? Pag nagsalita siya, akala mo, siya ay election observer. Hindi. CPP project ang Contradaya. That's how they deceive people. Tsaka si Mary John Manansan, madre. Mary John Manansan. Di ba? Mga madre, mga pare, di ba? Yes. And when you go against their narrative, kontrabida ka. Dahil naka-stereotype yan sa cultural and ideological apparatus na kontrolado ang media. And I agree to you, malaking factor dyan sa panlilinlang at panluloko na yan, yung deceptive propaganda na itinatanim ng CPP. They pretend to be nationalist and Democrats or democratic. Well, in fact, hindi. Mga komunista sila, they don't believe in democracy. Nationalism, we're talking about the quality of our country. Siyempre, the quality of a country depends on the quality of the citizens, di ba? Correct. And what kind of citizens do we have if yung diskurso natin, knee-jerk, hindi ka marunong makipag-diskurso according to the points that are being pointed out, pero yung gagi kang galit na galit, lagi, di ba ganun sila? Pag nakikita mo, kaya ang papangit na mga itsura eh. Wala akong makita maganda sa kanila. Parang galit na galit parate. Di ba? So, ganyan. So, anong klaseng bansa tayo na we cannot have an intelligent discourse, di ba? Laging black and white. Either magkaaway tayo, magkakampi. Hindi. Yung si Torre dito, etc. Di ba? Hindi natin siya kaaway pag... Ganyan pinoint out na yan, ma'am. And speaking about that, ma'am,
May opinion ang isang dating mambabatas. Unang ulat balita natin, ma'am. Okay. Tunghayan natin ito kasi sabi mo nga, ma'am, pitikin din natin mamaya, ma'am, sa analysis itong kung si Professor Ana Malindog o pa post research. 80% daw, 85% ng Pilipino gustong ipa-impeach si Sara Duterte 2 days after na lumabas ang Supreme Court ruling na ito, nag-mind conditioning itong octopus na ito. Simple lang ang bira ni former Senate President, one of the longest serving senators. Hindi po siya maka-Duterte, ha. In fact, pinipitik to ni Pangulong Duterte. Ang pangalan niya ay si Senator Franklin Drilon. Yeah. Bar top notcher. Pero hindi to maka-Duterte. Sabi niya, the Supreme Court decided. And from the very start, there was no valid complaint. No valid complaint, no trial can proceed. Therefore, isarado nyo na yan. Anong ba ang banggit ni Senator Drilon? From the very start, bugos eh. So therefore, ang mga anumang gustong gawin ng Senado, you cannot take jurisdiction and authority on something that has no legal life of its own. That's the meaning of the decision of the Supreme Court, Ma'am Maureen. Sa no, talagang at the root of all of this talaga is political ambition, no? It's really ugly. You know, dati I couldn't understand. I follow what Carl Jung writes, the Swiss psychotherapist. Sabi niya, I'm not quoting him faithfully, pero sinabi niya, magka-opposite ang power at saka ang love. Dati di ko naintindihan yun. Akala ko opposite ng hate ay love, di ba? Ganon. Hindi pala, kasi parang sinasabi niya na, now I understand because of what we're seeing now, because of power, because of their need for power, they don't care that they're bringing an entire country down. They don't care that the rule of law is no longer followed, and it looks so obscene, no? The face of political ambition is so ugly that it really talagang cancels out your love for humanity, your love for your countrymen. That's the one that I saw with PRRD and how elegantly he wielded power. That power wasn't for him, it was for the people. And in fact, parang he was really forced into running for the presidency, di ba? It wasn't something that was an overriding ambition of his, di ba? Talagang bigla na lang it fell. It was his destiny talaga. And then when he stepped out of office, sinabi niya na maraming salamat na ginawa ninyo akong president because the understanding was that you gave me this much power to serve you. Diba? And he used it so beautifully, no? And this is the opposite of what we're seeing with these ambitious monkeys. Correct. Diba? Maganda yung quotation, mama, na ginamit mo. The opposite of power is love. Because you don't have to love power. Because once you love power, you will be corrupt. You will be an abuser. You will be an violator. And you will be an evildoer. Why? Because you will embrace power as your own, not to serve, but to make power as your authority over others. That is wrong. Kaya dito ko na-appreciate yung quotation na yan na sinasabi mo. The opposite of power must be love. In fact, what Carl Jung meant there is that in the presence of one, the other cannot be present. Yeah. If your love for power is there, love cannot be present. Yes. But if love is present, there is no love for power. It cannot be present. I saw that with PRRD. I understand very well now. Because naintindihan ni Pangulong Duterte that power is to serve, not to rule. Yeah. And Eric, you can rule with authority, but serve first before you make authority rules. And Eric, you've met PRRD, di ba? A lot of times, di ba? For me, what will really, that's why I like people to meet him. I really do my best to let people meet him. Kasi what will strike you talaga when you meet him is his heart. He's such a big heart talaga. Talagang super big heart. Kunyari, no, yung driver ko, no, nasa isang punerarya kami ni PRRD, nasa wake kami. So pagkakataon na niya magpa-picture kay PRRD, no? Alam mo, bait-bait talaga ni PRRD. Sabi niya gano'n, "Oy, John," sabi niya gano'n, "tagal-tagal na kitang hinahanap." Gano'n. Kaibigan ko yan eh. Ganon siya, no, na alam niya na yung sa maliliit na tao, napakalaking bagay, alam niya makipag-usap, no, na talagang may pagmamahal siya sa kapwa niya, na talagang gusto ko talagang makita yon, no? Naalala mo, hindi na siya presidente, ma'am, 2022, okay pa ang tactical political alliance ng Duterte
camp at ng Marcos Romualdez. We had a dinner, kasama ko yung mga former rebels, yung mga magkakapatid na UP, na mga uh, Belus. Belus sisters. Yeah, the Peter, Belus. I think Yeah. we were 20. Galing tayo noon sa assembly ni Pastor. And then, Yes. punta tayo, nandun siya. Kasi special guest na doon. During the dinner, lumapit kami. Sinabi mo, lapit na kayo. Kasi para kahit makapagkamay. So, nung lumapit kami, hindi lang pakipagkamay, no, ang kanyang ginawa. Nag-huddle talaga. And nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihan siya, sir ang tawag ko sa kanya, sir, thank you sa pagsalba sa amin noon. Right. Wala yun, Eric. Tao ako, tao din kayo. Iba lang noon ang ating sitwasyon, pero pareho tayo ng layunin na maging mabuti ang bansa. Ginawa ko lang yun dahil nangangailangan kayo ng tulong. That's simple as is. Baliwala yun, Eric. Yeah. I will do it again in anybody. Yeah. To anybody. That's the goal. No? Talagang starstruck ang lahat. Wala yun, Eric. Kasi maraming hindi nakakaalam, Ma'am Lorraine, na sinalba ni Digong ang buhay namin. Buhay ko. Yeah. He saved me. Hindi niya lang siguro yan nakikita ang bigat noon kasi bibirahin na kami. Hindi ko na i-detalye, bibirahin kami. Nasa NPA pa ako, National Operations Command. Natuntun kami sa dalawang safe house namin. Safe houses sa El Rio Subdivision sa Davao City. He was the mayor. Hindi ko na i-detalye, tinawagan siya, patay nang tumawag sa kanya. Isa ito sa pinakapinuno ng buong Mindanao, si Bok, si Nelson, Bok si Villanueva. Leandro Villanueva. Yeah. Yeah. Papasok kami, mami, sa Compostela Valley, Davao de Oro na ngayon. Natuntun kami. So, City ko, may patakaran siya sa Davao MNLF, MILF, BIFF, NPA, military. Walang labanan sa loob ng Davao City. Let's keep the peace. Laban kayo outside Davao City, basta wala na ako doon, hindi sa aming lungsod. So, he responded. Yun ang sinabi niya, ginawa ko lang, Eric, ang parang tama sa ganung panahon. Don't worry about it. So, that's Tatay Digong. Because he is not in love with power. He is loving power to serve, not to rule and become powerful, but rather be a servant sa kanyang kapwa-tao. Yun ang authentic na Tatay Digong. You know what was really wonderful na makita mo nung president siya? Alam niya kung ano yung kapangyarihan ng Pangulo. Yes. Alam niya kung anong gagawin. And he had such big dreams for the Philippines and he made those dreams happen na kahit tayo parang, ay, pwede pala yun. Parang akala natin yung 911 para sa ibang bansa lang yun. Akala natin yung mga magagandang bridges para sa ibang bansa lang yun. Pwede pala. Subway, di ba? Tapos ngayon mapapalitan ka ng isang pangulo na tanggapin na natin itong new normal, di ba? Mababa ang I think that part of being a leader, your responsibility is to have aspirations, di ba? And you make those high aspirations. Kung Correct. nandito ka lang yung tingin mo na new normal yung floods ganon, mag-tricycle driver ka na lang pwede ba? 'Di ba? Wag kang maging president, 'di ba? Or mag-shoe shine boy ka na lang. Wag ka dito. Snort ka na lang diyan sa Forest Park, 'di ba? Yeah. Wag mo kaming gampalain, no? Pero Mama, speaking of power, Rodrigo Duterte knows when to use power correctly. Oh yeah. Nang sinabi niya, subukan niyong ipatupad ang 13 pesos to 15 pesos per cubic meter na singil sa tubig sa mga mamamayang Pilipino, may kalalagyan kayo sa amin. Tubong lugaw kayo sa tubig na yan ay part ng patrimonya, national patrimony yan, pero nagnegosyo kayo dyan, tapos ngayon, ipigain nyo pa ang taong bayan, o ang inyong makakaharap. Tapos nag-PI siya. Tiklop si Pangilinan, tiklop ang Ayala, tiklop ang mga Lopez. Only a Duterte can use that kind of power correctly against those who needs to be put in the line with the power of the state. And they kong use that correctly. Kaya ayaw nila ng isang Duterte ulit na maging Pangulo. Kaya nga, Eric, para siyang si Lee Kuan Yew, di ba? Na very forceful.
But Lee Kuan Yew was able to do all of that kasi nag 30 years siya. Then Yeah. he had the backing of the Singaporeans, 'di ba? So dapat ganun din tayo kasi kung ang president natin katulad ni Bongbong Marcos, Wala. talagang nakita naman natin, no? Yun yung kagandahan dito, nadaanan natin tong impyerno na ito. So alam na natin. So Yeah. kung ang isusunod na, kung papayag tayo, kasi sa 2028 hindi naman bibitaw yan sina Marcos, sina Romualdez, Mhm. bibitaw. Depende na lang sa atin kung papayag tayo, but we are certainly going to get what we deserve. So ipaglaban natin ang ating bansa. Para sa akin si Inday ang pinakamagaling na president sa 20, kasi itutuloy niya yung sinimulan ng tatay niya at tatapusin niya, no? Yeah. Naalala mo, ma'am, nang okay pa sila, si Marcos at si Sara, ang Tikal Alliance. Pag umalis si Marcos, si Inday ang president. Think, OIC. Yeah. Pag OIC ni Inday, sinasabi talaga niya, nagpapatawag ng security meeting, Yeah. at sinasabi talaga niya, there must be no mercy to criminals and to those who are promoting terrorism. Siyempre, klaro na yun kung sinong tinatarget doon. Talagang malakas ang loob ng AFP at PNP na makakarinig ka ng ganon, there must be no mercy to the criminals and to those who are promoting and exercising terrorism. That's the Dutertismo na sinasabi namin. Hindi po it's about the persona like Digong and the Inday. It's about the brand of leadership and the kind of governance that they are executing and ready to execute no matter what it will cost them. Even like nangyari kay Pangulong Duterte. Siya na nakagawa talaga ng mga bagay na yun. I-call out mo si Lusutan. Lusutan, 1 week, bayaran mo ang 20 billion pesos na utang mo na 20 anyos nang hindi mo yan inaayos sa BIR. 1 week, we will take over your air flights. Lahat yan airports na magpaandar niyan. You see, bayad ka agad, Ma'am Lorraine. May Tito Vico. At hindi siya nagpaariglo, ha? Baka hindi niyo to alam, mga kababayan. Ma'am Lorraine is there. Inaariglo nila si Digong sa Davao. Muntik niya nang ipalamon ang 3 bilyon na duffel bag na pera. Bayad nyo yan sa BIR, hindi sa akin. Baka hindi niyo to alam, ha? Resibuhan nyo. Sabi ni Digong, by Monday, gusto ko makita na nagbayad kayo ng, I think, 12 billion pesos ang ibinayad. Ma'am Lorraine. Tsaka yung yung gusto ko sa kanya, no, I go back to puso talaga. Yung alam niya yung dinadaanan, for instance, ng OFWs. Hindi yan, Isa pa yan. hindi yan sa kaalaman niya. Hindi yan automatically finid sa kanya. Inalam niya, no? Tsaka alam niya yung dinadaanan so that binabantayan niya yung balikbayan box, binabantayan niya yung mga passports nila, kailangan may days off sila. Tsaka talagang he demanded it. He really demanded it talaga na yung balikbayan, pag kinalaw niya yan, pag hinawakan, sisipain ko kayo. And nasunod, di ba? This president now doesn't give a shit. Walang pakialam, di ba? Kasi nga, lulong siya sa droga, drug addict siya, may sakit ang Pangulong Bongbong, yun, di ko siya Pangulo, may sakit si Bongbong Marcos, drug addict siya, dapat nasa rehab siya. Hindi siya pwedeng maging president. Yung kung gusto ko kay PRRD kasi, yung, kunyari ako, I imagine myself na OFW away from my family, you just feel so disempowered, malungkot ka, tapos you feel helpless kasi magpapauwi ka ng balikbayan box, lahat ng sweldo mo nandun, tapos gagalawin pa. And yet dinaanan niya, you feel empowered that you get the protection of the President of the Republic of the Philippines. At saka yung passport, dapat hawak nila ang passport nila, yung days off, ganon. So, yung disempowered, no, yung walang nararamdaman na very helpless siya, nagiging empowered siya. Yun ang gamit ng kapangyarihan na yan. Hindi ginagamit yung kapangyarihan na yan para magnakaw sa Pilipino. Martin Romualdez magnanakaw, no? Kaya ma'am, kung nagkataon na si Digo ang presidente at ito ang ginagawa ni Tambaluslos at mga alipores niya, priso na mga ito. Wala to. Layas to sa Pilipinas. Kung hindi sila mapriso, layas to sa Pilipinas. O kaya mananahimik ng tuluyan ito. Ganito kagarapal ang pagnanakaw at ganito kagarapal ang pag-abuso sa poder. Never na si Pangulong Duterte po ay ginamit ang poder para alipustahin at durugin ang ordinaryong mamamayan. Hindi. Pinagtanggol niya ang mamamayan. Kaya nga alam niya ang epekto ng laglag bala, yung
butas balikbayan box na binabanggit ni Ma'am Lorraine. Alam ni Digong na ang tinatamaan yan, ordinaryong mga manggagawang Pilipino, ordinaryong pobreng mga Pilipino na umaasa lang dyan sa kanyang kabuhayan, dun sa mga pamilya nila sa abroad. Kaya niya pinatigil 3 days lang. Tapos ang laglag bala, tanim Yeah. bala sa airport. That's Digong. That's power. At saka, Eric, Yeah. yung mga dinadaanan ng mga OFWs, nyari sa Hong Kong, halos 90-something% dyan nanay mga nanay, no? Mhm. Mga anak nila, iniwanan nila kay Digong, no? Binabantayan niya, huwag kang maging addict, huwag kang Yeah. sa terrorismo. Alam mo, I thought it was just, parang, it was a small thing. Pero pag nakausap mo ang IFWs sa Hong Kong, laking bagay, no? Sabi nila, nakakatrabaho kami ng tahimik na alam namin na yung anak namin hindi magiging durugista. Yes. Di ba? Tapos biro mo, naging president ng Pilipinas, durugista. Di ba talagang ganon? Tsaka the worst president, the worst talaga. The worst ever, no? And yun, Mama, hindi binahay-bahay ni Digong, Mama, ang mga bata na huwag kayong maging addict, huwag kayong maging tambay at loko-loko, ha? But he made it happen nationwide. Yeah. Naging tahimik ang mga barangay. Yeah. Naging tahimik na wala ang mga tambay, akyat bahay, mga buisilip, mga maoy. Lahat wala yan, Ma'am Lorraine, for 6 years. But Digong did not need to go house to house about that. Just the name of Digong. The fear factor was there. And this Marcos, no, yung he's flaunting his bloodless drug war, just goes to show that he knows nothing. No? He really talagang walang, and again, the only goal there is politika, to delegate PRRD's war on drugs, which was wildly successful, highly accepted by the Filipino people. 88 to 92% of Filipinos love that legitimate government program, and now he flaunts yung bloodless drug war niya. That's a huge failure. Number one, it's a huge failure because of the crime rates that's drug related, and then number two, ang daming drugs ngayon, no? It's flooding the country. Yeah, no? flooding. Yeah. Pinagsasabi niya, he's so incompetent, he's so ignorant, talagang puro politika.